Yung Dallas cooking na dito mga idol. Paglampas nga ni Luka dyan sa pick, taas ng kumpiyansa nag-pull up bigla. Di naman din masyadong malayo si Brown dyan mga idol, pero sadyang ayun, may ritmo na sila. Tinambakan na sila rito ng 29 points ng Celtics pero may run nga sila ngayon. At 11 na lang to. Pagtapos ng attempt ni Luka, ayan, 8 na lang. Anong ginawa ni Coach Mazzulla? Nag-timeout. Now mga idol, before ang timeout para makita nyo yung pinagkaiba, ito ang huling ginawa ng Celtics. Tapos yung lineup din nila ay sina Brown, White, Holiday, KP at Tatum. Sabay yung ginawa nga nila ay classic pick play lang din naman. Magsiscreen itong big man na ito sa kanyang guard. At ayun, sinalo nga po ni Lively ang si Brown. Okay nga yung depensa nito ni Lively mga idol at mobile talaga siya sa kanyang size. Nahirapan si Brown sa kanya at hindi niya to naiwan man lang. Napakick out na lang tuloy si JB at contested yung tira ni Holiday. After timeout, ang ginawang lineup naman nitong Boston ay KP, Tatum, Hauser, Brown at Holiday. Pinalitan lang ni Hauser si White sa lineup at interesting na adjustment tong ginawa ni Coach Mazzulla kasi defensive liability po itong si Hauser. In Tagalog, mahinang dumepensa to. Kung ikukumpara mo kay White syempre, pero mahusay naman na shooter din po itong si Hauser, so ang adjustment nga ni Coach ay more on sa opensa nila. Kaya nga imbes na tulad kaninang si KP ang nagpick, si Hauser ang screen setter dito kasi nagdadala nga to ng atensyon sa depensa. Para nga hindi na lang din malito ang Dallas nag-switch na lang sila ng bantay at si Luka na ang tatao kay Tatum. Dalawang mukha ng franchises nagbabantayan ngayon. At ito rin ang challenge para sa Dallas, no? Kakayanin kaya ni Luka magbantay ng ganyan parate, sabay siya rin po ang bubuhat sa kanilang opensa kasi alam nyo naman, hindi siya kilala on this side of the court. At yung benefits din nung may sharpshooter kang si Hauser may kita mo rito. Nahirapang mag-help si PJ dyan sa bola. Sinadya ni Tatum na umatake sa kaliwa kasi andun si Hauser. Nakistrip itong si PJ pero bumalik din siya kagad doon kay Hauser. Yan yung tinatawag natin na floor spacing talaga mga idol. Sumabit pa si Lively pero no call to. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video, nakakatulong to sa build up ng channel natin. So may senyas tong si Brown dito mga idol ng isa. Ang ibig sabihin niya siguro dyan ay parang isa pa, uulitin natin yung play. Pero this time, siya ang kakana. Kasi si Hauser na naman po ang nagbibigay ng screen At halos ganun lang din mga idol yung nangyari. Napaswitch si Luka sa bola at parang sinadya talaga nila na doon sa side ni Hauser umatake. Good defense nga to kay Luka Pero nung umatake muli si Brown sa kaliwa, in which sa kaliwa lang din si Hauser, hindi rin nakapag-help ng maayos itong si Kleber at nakalusot na naman papasok yung Celtic star. This time, foul na to kay Lively. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Kung tatanungin kita idol, karma kaya tong ginawa ni PJ o parang nagiging physical lang talaga siya? Kita nyo kasi, binody check niya ng malala si Holiday at talsik din ito para syempre hindi siya makasingit ng rebound. Pero dahil dun sa ginawa niya, nawala siya sa pwesto. Kung hindi siya umalis doon, malamang siya pa ang nakakuha ng board. Pero nauna yung gulang niya siguro, tila unnecessary naman yung ganong bunggo kay Holiday, kaya Boston patuloy yung nakakuha. Mahusay din talaga ang decision making ni Brown dito mga idol sa counter punch ng Celtics sa third. Like nung sinalungan niya yung bola, yung expected na gagawin ng lahat ay kinontra niya. Like libreng-libre si KP at mainit din ito this game. Pwedeng pasahan ni Brown yan, tumuturo din si Tatum na dun ipasa. Si Kleber, dun na rin po papunta. Pero hindi yan yung ginawa ni Brown mga idol. Inatake niya ang closeout at itong depensa ni Lively na may foul trouble ngayon. Pinayungan niya idol in which foul talaga. Dapat diretsong taas lang yan Panglima na niya yan.
Galing din itong mag-rotate ni Brown mga idol, two-way presence talaga siya sa laro na ito. Tao niya si Kleber dyan sa corner no, pero dahil din sa athletic ability at instincts niya sa depensa, napigilan niya tong lob play ng Dallas. Hindi lang din yan mga idol, kundi nagkita pa sila sa tuktok nitong dunker na si Jones na naman. 2 beses niya pinigilan sa iisang play ang masasabi mong tira na sana ng Dallas na almost sure na 2 points na. Instinct talaga yan mga idol. Ganda ng depensa ni Brown. Hunt Luka din talaga itong ginawa ng Celtics. Kahit na hindi na si Hauser ang screener tulad kanina, hinahanap nila na si Luka ang tatao doon sa ball handler. Like we said, hamon to sa Dallas. I-expect nyong sa Game 2, ganito pa rin ang gagawin nila kina Luka at Kyrie kasi ito yung buta sa kanilang laro eh. Yung helper, hindi mo rin maaasahan talaga kasi nga nilalagay nila si Hauser doon malapit para magdalawang isip to. Tignan nyo si Hardaway. Hindi na nga niya halos maigalaw yung paa niya kasi ano ba, lilipat ba siya dyan kay Brown? Makikiharang ba o mananatili siya kay Hauser? Nakapasok na naman si Brown at dito talaga nababasag ang depensa. 16 na uli yung lamang. Again, si Brown na naman to. Kung magagawa lang ng Dallas na makatapat at hindi pa atakihin tong si Brown, ayos sila. Mas okay yun na nakokontest nila ang kanilang mga jumpers. Pero aasa ka bang magagawa ito ni Kleber? Ganyan tuloy ang nangyari. May help defense na dumadating talaga kasi naiiwan at bumubuka to sa labas. 19. Kung ganun kabilis na habol ng Dallas ng Celtics sa third quarter mga idol, or at least sa opening ng third quarter, ganun din po kabilis sa palobo na naman ng Celtics ang kalamangan nila ulit. Like we said sa ating preview, well-rounded team talaga itong Boston. Isipin ninyo, 16 points lang si Tatum this game pero hindi lang sila nanalo, tinambakan pa nila. They play on both ends kasi. Hindi lang malakas sa opensa, mahusay din dumepensa talaga. Tignan natin kung paano babawi yung Dallas this game to mga idol. Nahabol naman nila, nabitin lang for sure kung ano yung mga magaganda sa laro na ito, ayun yung pagpapatuloy nila, di ba? Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.